Here, take this. Pukaw ni Brian sa kanya. Nakalahad ang kamay nitong hawak ang isang black card. Para saan yan? Tanong niya sa asawa. You own card for your personal expenses. As my wife, you are entitled to it. Nito. Kailangan pa ba yan? Tanong niya rito. Very much. May kailangan pa akong kausaping tao. If you need anything, nasa speed dial 2 ang number ni Louie. He will get you what you need to at nasa speed dial naman 1 naman ang numero ko. Hayag nito at inabot sa kanya ang isang cellphone na katulad ng nakita niyang gamit nito. Kinuha niya ang cellphone mula rito. Nakatitig ito sa kanya na para bang may gustong sabihin. Bakit? Tanong niya rito. Nothing. Bumuntong hininga ito. I have to go. I'll see you later. Paalam nito at di na siya hinintay na magsalita pa. Tumalikod na ito palabas ng suite nila. Naaninag niya ang lungkot sa malamig na bughaw na mata nito. Nakatitig siya sa nilabasang pintuan ng asawa. Tumayo si Bianca at pinagmasdan ang kagandahan ng buong Hong Kong. Ma'am Bianca, pukaw sa kanya nang nakangiting si Louie. May kasama itong babae na sa tingin niya ay edad 15. Oh, Louie, bakit? Di ba dapat kasama ka niya? Tanong niya rito at palipat-lipat ang tingin niya sa dalaga, katabi nito at kay Louie. Opo, susunod po ako kay Gob. Hinatid ko lang po si Ann, ang kapatid ko. Siya po ang makakasama niyo. Sabi po ni Gob, ay mamili po kayo ng gamit niyo bago po tayo bumalik sa Pilipinas. Paliwanag dito sa kanya. Pero hindi na kailangan. Ayos na yung mga binili mo. Nadatnan niya ang mga pinamiling damit ni Brian kay Louie. Ma'am, magagalit po si Gob. Bilin din po niya na ipasyal kayo kasama naman po ninyo si Ann. Sanay po siya dito sa Hong Kong dahil lagi ko po siyang kasama kapag pumupunta po kami ni Gob dito. Kasama din po niyo si Aaron at si Austin. Kaya huwag po kayo mag-alala. Wika nito habang nakahawak ito sa salamin sa mata. Bumuntong hininga siya at ngumiting tumango dito. Hello Ann, bati niya sa dalagitan na titig sa kanya. Ann, siniko ito ni Louie. Hello po, napakaganda niyo naman po kahit wala kayong makeup. Para kayong Diyosa, sana pag lumaki po ako ay maging kasing ganda niyo rin po ako. Ang kinis po ng kutis niyo. Namamanghang wika nito. Natawa siya rito. Napakaganda mo din at mas gaganda ka pa paglaki mo. Hinaplos niya ang alon-alon nitong buhok. Talaga po? Inosenteng tanong nito. Oo, sigurado yun. Nakangiting wika niya. Thank you po. Tudong iting wika nito sa kanya. Iiling-iling naman si Louie sa kapatid nito. Pabalik na si Brian sa Haven Hotel nang magring ang cellphone niya at tumatawag ang kanyang ina. Hello ma, bati niya rito. Brian, you better come home right now and explain yourself. Ano itong kalukuhang ginagawa mo? Galit na tinig ng kanyang ama. What it is, papa? Nasa Hong Kong pa po ako. Mainayos ako. Bukas pa ang uwi ko. Sagot niya rito. You got married without telling us? Umuwi kayo ng babaeng pinakasalan mo. Dito ngayon din. Galit na sigaw nito at pinatayan siya ng tawag. Napahawak siya sa kanyang sentido. Ang bilis namang makarating sa pamilya niya pagpapakasal niya. Sigurado siyang pinasubaybayan pa din siya ng ama at ng lolo niya. Gob, pukaw sa kanya ni Louie. Tawagan mo si Austin kung nasan sila. Dadaanan natin ang asawa ko. Ipahanda mo na din ang eroplano. Kailangan na nating bumalik sa hacienda. Wika niya rito. Noted po, Gob. Anito, ipapakilala na niya si Bianca sa pamilya. Akala niya ay may ilang araw pa para makapaghanda ang asawa niya. Bumuntong hininga siya. Brian knew na hindi magiging madali ang lahat pagbalik nila ng Pilipinas. Dumating sila sa hacienda bago mag-alas 7, pero ayaw na muna niyang tumuloy sa mansyon. Sa cabin niyo po kami ihatid. Bilin niya kay Mang Anton nang lagpasan nila ang arko ng hacienda. Personal driver na niya ito bago pa man siya pumasok sa politika. Silang magkakapatid ay may kanya-kanyang cabin house na malapit sa hacienda. Pinatayo nila ang mga cabin kahit tutol ang mga matatanda.
Okay po, Gob. Nito. Tinitigan niya ang asawang natutulog na sa kanyang bisig. Bukas ay papakilala niya ito sa lahat. And he didn't even prepare her. Nandito na po tayo, Gob. Wika sa kanya ni Mang Anton. Salamat po, Mang Anton. Anya. Lumabas siya ng sasakyan at binuksan ang cabin. Malinis at maayos ito. Minimintin ito ng katiwala ng mga cabin. Walang nabago simula ng huling beses siyang tumuntong sa bahaging yun ng hasyenda. Ipinasok ni Mang Anton ang dala nilang luggage, maging ang mga shopping bags na pinamili ni Bianca. Binuhat niya ang asawa at tuluyang pumasok sa loob ng bahay. Inilapag niya si Bianca sa kama. Inalis niya ang rubber shoes nito. Litaw ang makikinis na hita nito sa suot na maong na short at naka-plain t-shirt lang din ito. Kinumutan niya si Bianca. Napakasimple nito. Ibang-iba kay Talia. Kumurot ang kanyang puso sa pagkaalala sa dating asawa na sumugat ng malalim ng kanyang buong pagkatao. Gob, pukaw sa kanya ni Mang Anton. Nakatayo ito malapit sa pintuan. May ipag-uutos pa ho ba kayo? Tanong nito. Wala na ho, magpahinga na lang po kayo bukas. Siya nga ho pala, simula ho sa Lunes, ipagmamaniho ninyo ang asawa ko. Si Aaron at Austin ang naka-assign na magbabantay kay Bianca, pero mas mapapanatag ako kung pakakaingatan niyo ang asawa ko. Seryosong anya sa matanda. Makakaasa ka po, Gob. Congrats ho pala, Gob. Masaya ko para sa inyo. Nakangiting wika nito. Salamat ho, Mang Anton. Ikumusta niyo ako kay Aling Teresa. Tukoy niya sa asawa nito. Sige po, Gob. Salamat din po pala. Gob, sa pasalubong niyo. Nakangiting wika nito. Marahil ay pinamili ni Loie ang sinasabi nito. Nakalimutan niyang ibilin sa assistant dahil nagmamadali silang umuwi. Walang anuman ho, tugon niya rito. Nang makalabas si Mang Anton ay kinuha niyang cellphone para tawagan si Loie. Hello po, Gob. Bati nito sa kanya. Loie, thank you sa pinamili mong pasalubong. Nakalimutan kong ibilin sa iyo kanina. Wika niya rito. Gob, si Ma'am Bianca po ang namili. Nabanggit po kasi ni Ann sa kanya na tuwing lumalabas tayo ng bansa ay inuuwian natin ng pasalubong ang mga tao nyo. Paliwanag nito. What? Kunot noong wika niya habang ang kanyang mga mata ay nasa asawang natutulog. Nakarga na po nila Austin ang pinamili nila bago pa man po tayo dumating. Gob, yung mga shopping bag po ay may kanya-kanyang nakapangalan na po, inabot ko na po kay Mang Anton at sa mga bodyguard yung para sa kanila. Ang kay Ma'am Bianca po, ayun lang pinamili natin sa kanya. Wika nito. Sige, salamat. At bago ko nakalimutan, i-enroll mga asawa ko sa St. Francis Academy. Bilin niya rito. Sige po, Gob. Anong course po ba? Tanong nito. I'll ask her about it. Just get the details for now, then we will discuss kung anong kukunin niya. Tugon niya rito. Noted po, Gob. Nito. Salamat, Loie. Niya. Good night, Gob. Paalam nito. Good night. Sagot niya pa rito. Tinungo niya ang pinagbabaan niya ni Mang Anton ng mga shopping bags. Bawat isa ay may nakasulat na pangalan. Napangiti siya nang mabasa ang pangalan ng isa-isa na mga shopping bag. Siguradong matutuwa si Dre at muli niya itong ibinaba. Talia didn't bother to shop for his family. Kapag nag-out of the country sila, bumuntong hininga si Brian. He needs to stop comparing Bianca and Talia. Pagkatapos niyang mag-shower ay tinabihan niya si Bianca. Kinabig niya ito palapit sa kanya. Matagal din siyang nakatitig rito bago siya hilain ng antok. Naalimpungatan si Bianca. Narinig niyang umuungol si Brian. Nag-init ang mukha niya nang matanto niyang nakayakap ito sa kanya. Talia, mahinang bigkas nito. Pinahid ni Bianca ang luhang pumatak sa mga mata nito. Brian, gising. Brian, niyugyug niyang balikat nito. What? Tanong nito sa kanya. Nagmulat ito ng mata. Nananaginip ka. Narinig kitang umuungol. Wika niya rito. Okay, let's go back to sleep. Muli nitong pinikit ang mata pero bago yun, ay mas dinikit nito ang katawan sa kanya. Ramdam niya ang mabilis na pintig ng puso niya. Maya-maya
ay pantay na ang paghinga nito. Tanda ng mahimbing na ulit ang tulog nito. Ito ang ikalawang pagkakataon na narinig niya itong sinasambit ang pangalan ni Talia. Kagaya ng una ay may luha din sa mga mata nito. Sino ang Talia na tinatawag nito? Hinaplos niya ang buhok ni Brian. Di mawala sa isip niya kung bakit ito umiyak habang binibigkas ang pangalang yun. Maya-maya pa'y hinila na siya ng antok. Maagang nagising si Bianca. Kasalukuyan siyang naghahanda ng agahan nang may kumatok sa pintuan. Nagdadalawang isip siya kung bubuksan ito o gugisingin si Brian. Sa huli ay pinili niyang una. Pinatay niyang kalan at tinungo ang pintuan. Bumuntong hininga siya bago niya binuksan ang pinto. Napasinghap si Bianca sa mga taong nasa harapan niya. 4 na nagagwapuhang nilalang ang nasa harapan niya. Lahat ay iisang kulay na mata kagaya ng kay Brian. Hinamig niya ang sarili at ngumiti sa mga ito. Good morning. Ano ho yun? Nauutal niyang wika. Good morning. Magandang binibini. Nakangiting wika sa kanya ng pinakamatangkad sa 4. May pilyong ngiti itong nakapaskil sa mga labi nito. Ako nga pala si Daniel Justin, but you can call me DJ. Inabot nito ang kanyang kamay at hinagkan. Oh, singhap niya sa ginawi nito. Back up DJ, wika naman ang katabi nitong walang kangiti-ngiti. Tinampal nito ang kamay ni DJ na nakahawak pa din sa kanya. Ang mga mata nitong asul din ay parang may tinatagong lihim. Hi, I'm Juan Miguel, anito. Hi, tipid niyang sagot dito at tinanggap ang pakikipagkamay nito. Good morning, ako nga pala si Essex Sander. Wika naman ang mukhang pinakabata sa 4. Simikalbo ang gupit nito. Nakipagkamay ito sa kanya. Parang nakita na niya ito, di niya lang maalala kung saan. Hi, I'm Kyle Aydin. Mga kapatid kami ni Kuya Brian. You must be Bianca, right? Nakangitang wika nito sa kanya. Akmang sasagot siya ng may mga kamay na yumakap sa bewang niya. What's happening here? Bakit ang aga niyong manggulo? Ang aga niyong takuti ng asawa ko. Nakakunot ng wika ni Brian sa mga kapatid nito. Bumilis ang tibok ng puso niya sa pagkasabi nito ng salitang asawa. Well, kayo na lang ang hinintay sa mansyon. Pinasusundo na kayo ni Lolo. Wika naman ni DJ. Kailangan ba talagang kayong 4 ang pumunta dito? Dapat itinawag nyo na lang seryosong tanong nito sa mga kapatid. Well, kaming 5. May kausap lang sa Ezekiel. Nasa sasakyan pa. Sagot naman ni Juan Miguel. Naghanda ako ng agahan. Baka gusto nyong kumain muna. Alok niya sa 4. I'd love to. Nakangising wika ni DJ. Great, sambit ni Essex. What? Malakas ang boses na wika naman ni Brian. Isa-isang pumasok ang 4 at di pinansin ang pagtaas ng boses ni Brian. Nakasimangot na nakatingin ito sa kanya. Bakit? Nagtatakang tanong nito sa kanya. Do you really have to invite him for breakfast? Nakasimangot na tanong nito. Bakas ang inis sa tinig nito. Bakit? Hindi ba pwede? Madami naman akong niluto dahil nakalimutan kong itanong kung anong gusto mong breakfast. Inosintang sagot niya rito. It's not that. Napabuntong hininga ito at hinagkan siya nito sa noo na ikinainit ng kanyang mukha at muling ikinabilis ng tibok ng kanyang puso. Good morning, wife. Bati nito sa kanya. Good morning. Nautal niyang ganti ng bati dito. Come on, lovebirds. We're all starving. Sigaw ni DJ sa kanila. Kinatawa ito ng 3 at kinainit naman muli ng mukha niya. Che, istorbo. Iling-iling na bulong ni Brian. Inakay siya nito papunta sa lamesa kung saan ay prenting nakapwesto ng 4. Kasalukuyan siyang nag-aagahan habang panay naman ang interview ni DJ. Si Brian naman ay nakausap si Kyle at Juan Miguel tungkol sa business. Si Essex naman ay busy sa pagkain. Wow, Tosino, bakit hindi niyo ako tinawag? Tinig ng taong kararating lang. Gutom na kami and you are busy with your phone. Wika naman ni Essex na sarap sa pagkain ng tapa. Napabaling ang tingin niya sa bagong dating na ikinasinghap niya. Nabaling din ang tingin nito sa kanya. Xavier? Bianca? Sabay na wika nila ng binata. Magkakilala kayo? Sabay na tanong ng 4 maliban kay Brian. Palipat-lipat ang tingin ng mga ito sa kanila ni Xavier. Hindi alam ni Bianca ang isasagot sa mga ito.
Napatingin siya sa asawang malamig ang mga matang nakatitig din sa kanya. Naningkit ang mga mata ni Brian. Napabaling naman sa kanya ang nagtatakang tingin ng mga kapatid maliban sa kambal. Alam nilang magkakapatid na walang sinuman ang tumatawag na Xavier kay Ezekiel maliban sa kanilang ina at abuela kapag naglalabing ang mga ito sa bunso nila. Ikaw ang pinakasalan ni Kuya? Nagtatakang tanong ni Ezekiel kay Bianca. Yes, she is my wife. Got a problem with that? Walang emosyong tanong niya sa kapatid. Wait, can you explain to us kung paano kayo nagkakilala bago pa mabasag ang basong hawak ni Kuya? Nagbibirong tanong naman ni Kyle. Sinamaan niya ito ng tingin. Bumaling siya kay Ezekiel nang magsalita ito. I have no problem with that, Kuya Brian. Not yet anyway. Seryosong sagot nito sa kanya na lalong ikinainit ng kanyang ulo. Wow, masyado kayong hot, singit ni DJ. Dati kong employer ang girlfriend niya, sagot ni Bianca. Sinong girlfriend? Tanong naman ni Miguel kay Ezekiel. Ex-girlfriend and I don't remember her name. Kibit balikat na sagot ni Ezekiel. Si Sheila Gomez, tipid na sagot ng asawa niya. Familiar sa kanya ang pangalan. Nagkibit balikat lang si Ezekiel. Kuyom naman ang kanyang kamao. Naiinis siya dahil sa kanilang magkakapatid bilang panganay ay lagi siyang kalmado. Pero sa pagkakataong yun ay gusto niyang manuntok. Hindi niya gusto ang makahulugang titig ng kapatid sa asawa niya. Pwede bang ituloy na natin ang agahan? Masamang pinaghihintay ang pagkain. Wika ni Bianca pero ang mga mata nito ay sa kanya nakatingin. Bahagya siyang tumango sa asawa. Ano ka ba naman Essex? Bakit inubos mong tapa? Reklamo dito ni DJ. Ang bagal niyong kumain kuya. Nakangising sagot nito. Nagtawanan ng mga kapatid niya. Pansamantalang isinantabi niya ang nararamdaman at itinuloy ang pagkain. Pinauna niya ang mga kapatid sa mansyon. How and when did you exactly meet my brother? Tanong niya kay Bianca pagkapasok nito sa silid nila. Ang totoo, maid ako ng naging girlfriend niya 2 years ago pero naging customer ko din si Xavier sa SSC. Paliwanag nito. Nangalit ang panga niya sa di malamang dahilan. What do you mean, customer? Napitlag ito sa lakas ng boses niya. And don't ever call him Xavier. Ezekiel yun ang itawag mo sa kanya. Xavier ang tawag ko sa kanya dahil yun ang pakilala niya sa akin. Sagot nito na lalo niyang ikinainis. His brother doesn't want to be called Xavier. First role, Mickey Reda. Pagpapaalala niya rito. Brian, kung iniisip mong dancer ako sa SEC, hindi dahil battle girl ang trabaho ko doon. Na dapat ay alam mo. Dahil nakasulat yun sa detalye na pinadala nila sa mga bidder. Bumakas ang sakit sa mga matang wika nito. It's not what I'm thinking. I didn't know Ezekiel is one of the members of SEC. Lumapit siya rito at hinawin niyang kumawalang mga hibla ng buhok nito. Iniwas nito ang mukha sa kanya. Kailangan na nating mag-ayos. Di ba naghihintay na ang mga magulang mo? Wika nito na di nakatingin sa kanya. Tumalikod ito sa kanya. Napahawak siya sa sentido niya. Nasa living room ang lahat maliban kay Ezekiel nang dumating sila ni Bianca sa mansyon. Mabuti naman at dumating na kayo. Pupuntahan na dapat namin kayo sa cabin mo, Brian. Bungad ng kanyang mama. Hawak ang kamay ni Bianca. Ay ipinikilala niya ito. Everyone, I would like you all to meet my wife, Bianca Santillan Villafuerte. Anya. Magandang umaga po. Nakangiting bati ni Bianca sa lahat. Kinakabahan siya lalo na. At lahat ay nakatingin sa kanya. Welcome to the family, Iha. Ako ang mama nitong asawa mo. Mama Lauren at ito ang aking asawa at ang Papa Leandro mo. Pakilala na ina ni Brian, sabay yakap nito sa kanya. Papa, Mama, bumikig ang kanyang lalamunan. Kailan ba ang huling beses na binigkas niya ang salitang patungkol sa ina at ama? Si Grandma, Amelia at si Grandpa, Leonardo. Pakilala naman ni Brian sa mga lolo at lola nito. Magandang umaga po, bati niya sa dalawang matanda na walang kangiti-ngiti. Iha, nagulat siya nang bigla siyang niyakap ng lola ni Brian. Welcome to our family, Iha. Lola Amelia at Lolo Leo na lang itawag mo sa amin. Wika nito sa kanya. Hi, I'm Sophia.
Brian sisters and this is Locke, my fiancé. Nakangiting bati nito sa kanya at niyakap din siya. Hi, wika ni Locke at inabot ang kamay pa sa kanya. Nakipagkamay ito pero tumikhim si Brian, kaya iiling-iling na ibinaba nito ang kamay. Kuya, you're too much. Nakataas ang kilay na wika nito sa kapatid. What? I didn't say anything. Maang nasagot ng Brian kay Sophia. Well, kilala mo na kami. Natatawang wika ni DJ na ikinatawa ng lahat. This is my wife, Lexi, and our twins, Drea and Dre. Pakilala naman ni Kyle sa pamilya nito. Hi, nakangiting bati sa kanya ni Lexi. Nagdadalawang tao ito. Ginantihan niya ang ngiti. Hi, Tita Bianca, you're so pretty po. You look like my Barbie doll. Wika sa kanya ng cute na si Drea. Hi, Drea, thank you. Nakangayukong wika niya rito. Hi po. Hi, Tita Bianca. I'm Andre Kyle. Dre po. You can call me Dre. Can I marry you when I grow up? Inosenteng tanong nito sa kanya na ikinahalakhak ng lahat maliban kay Brian na nakakunot ang noo. Mainit ang pagtanggap ng mga ito sa kanya pero di mawala ang kaba sa kanyang dibdib. Nakaramdam ng lungkot si Bianca dahil alam niyang panandalian ng lahat. Nakikinig siya sa pagkukwento ng kambal. Kasama niya sina Lexi at Sophia. Nang bumulong ang asawa niya, may pag-uusapan lang kami, saglit lang ako. Bulong nito sa kanya na ikinatayo ng mga kabalahibo niya. Sige, Anya, don't worry kuya. Kami nang bahala, galingan mo. Paliwanag ha, natatawang wika ni Sophia. Naiiling si Brian rito. Hinagkan nito ang kanyang bumbunan bago ito umalis. Relax Bianca, everything will be okay. Wika ni Sophia sa kanya. Nahalata nito na hindi siya mapakali. Pasensya na, hinging paumanhin niya. Mabuti pa, kwentuhan mo kami ng tungkol sa sarili mo. Wika naman ni Lexi na sinang-ayunan ni Sophia. Anong sasabihin niya sa mga ito? Wala siyang pwedeng ikwento. Napabuntong hininga siya. Sa huli ay kinuwento nito sa dalawang babae ang hilig niya sa pagpipinta at pagluluto. Nagkasundo sila na ipipinta niya ang dalawa habang hindi pa nagsisimula ang kampanya. What the hell are you thinking? Nagpakasal ka nang hindi namin nalalaman? Mariing wika sa kanya ng ama. It's my life, Papa. Diba itong gusto nyo? Ang ayusin ko ang buhay ko? Katwiran niya sama. Pero anak, hindi naman dapat na ililihim mo sa amin ang pagpapakasal nyo ni Bianca. Hindi naman kami natututol. Wika naman ang kanyang ina. I hate weddings, Mama. Malumanay niyang wika sa ina. What's really the reason why you suddenly decided to get married? Seryosong tanong sa kanya ng kanyang lolo. It's for the election and few months magsisimula ng campaign and I have to move on with my life. Sagot niya sa abuelo. But it's not right. You need to have the church wedding. It is our family tradition. Singit naman ng kanyang abuela. Grandma, I did that before. Look what happened. Talia broke our vow, made me pour a fall. Mapait niyang tugon sa abuela. Marriage is sacred, Brian. If you will just hurt her, ngayon pa lang ay pakawalan mo na siya. You will win the election regardless. Wika ng abuelo. Nakaramdam siya ng pagtutol sa sinabi ng abuelo. Bianca is his. Hanggang sa makuha niyang gusto niya, ay mananatili itong nakatali sa kanya. Grandma, let me be please. I have my reasons. Nilagok niyang whiskey na nasa kanyang baso. I feel you are hiding something from us and sooner or later, we will find out the truth. Wika naman ang kanyang papa. Nakarinig sila ng tatlong katok sa pintuan at pumasok ang mga kapatid. Hello everyone. Tama na ang paggigisa kay kuya. Baka mainip na si Bianca at iwanan itong si kuya. Nakangising asar ni DJ. Back up with you. Mariing wika niya rito. Well, she's beautiful and young. Panggagatong naman ni Essex kaya sinamahan niya ito ng tingin na kinatawa lang nito. Wala si Bianca. Umalis na. Saad naman ni Miggy. Kaya bigla siyang napatayo. Relax. Kuya, your wife is with Lexi and Sophia. Kasamang kambal na nasa kusina sila nagbe-bake. Natatawang hayag naman ni Kyle sa kanya. Asar na asar siya sa mga kapatid.
Simula nang dumating siya at puro kalukuhan ang mga ito. He will be okay, Leandro. Tadhana nang naglapit sa kanila. Wika ni Don Leonardo sa anak. Sana nga papa, magawang hilumin ni Bianca si Brian at kung tama kayo, magawang magpatawad ng anak ko. Sagot nito sa ama. Did you pay them off? Tanong nito. Makalipas ang ilang sandali. Yes papa, walang makakalabas na information and picture ni Bianca. Nito. Bumuntong hininga si Don Leandro at tinanaw ang panganay na apo. Sana nga tamang desisyon nila na wag sabihin kay Brian ang lahat-lahat. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga lolo at lola niya ni Brian? Ano ang alam nila tungkol kay Bianca? Sa pagkatao nito, atin pong alamin sa susunod na kabanata.